Good morning, senyorita. Bati sa akin ni Joyce na makasalubong ko ito sa sala. Si Joyce ang pinakabata na kasambahay dito sa mansyon. May katangkaran ito kumpara sa akin. Kayumanggi ang kutis, bilugan ang muka. Maitim at medyo wavy ang kanyang buhok, na bumagay naman sa kanya. Gusto niyo po bang kumain, senyorita? Paanyaya nito. Nakahanda na po ang iyong agahan sa hapagkainan. Salamat na lang, Joyce, pero hindi pa kasi ako nagugutom eh. Pagtanggi ko naman dahil hindi pa naman ako gutom. Ganun po ba? Gusto niyo po bang maiinom? Ipagtitimpla ko po kayo ng gatas o kaya naman ay juice. Umiling na lamang ako bilang pagtatanggi. Hindi na, maraming salamat na lang. Ngumiti na lang ako ng kay tamis at nilampasan na ito. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad at pinagmamasdan ko ang mga katulong na abala sa kanilang ginagawa. Nakikita ko rin ang mga tauhan ni Franco na nakaposisyon na nakabantay sa loob o labas man ng mansyon. Saan po tayo pupunta, Manang Irene? Hindi ko maiwasan na maitanong sa matanda na magkasama kaming naglalakad sa palengke ng San Miguel. Marami rin akong nakikitang nagtitinda ng mga gulay, prutas at kung ano-ano pa sa bawat sulok na madaraanan namin. May nadaanan din kami na gawa lamang sa kubo at ang iba naman ay makalumang pagkakagawa nun na mga sinauna pang mga disenyo ngunit mga matibay naman. Bibihira ka lang makakita dito sa San Miguel na mayaman at may kaya talaga dahil iilan lamang sa mga tao na naninirahan dito ay mahirap din ang buhay. Subalit payapa at tahimik lamang ang lugar namin. Ang kilala lamang na mayaman at maimpluwensyang tao sa baryo namin ay ang mga Sebastian at pinapangunahan niyo ni Franco. Bibili lang tayo, senyorita, ng ibang mga rikado at ilan na pangangailangan. Naipag-utos din sa akin ni Senyorito Franco na isama na raw kita para sa ganun po makapagpasyal naman daw ho kayo. Isang tango na lang ang sinagot ko at nakasunod naman ako sa matanda na nauna nang naglakad. Sa totoo lang ay nagtataka talaga ako at nahihiwagaan ako na hinayaan ako ni Franco na lumabas ng mansyon. Na dati-rati naman ay kinukulong at pinagbabawalan niya ako. Labis ko naman ay pinagtataka na walang nakabuntot na tauhan o kaya naman mga guards sa paglabas namin. Anong meron? Bakit parang kampante pa siyang hayaan akong lumabas ngayon? Paiba-iba rin kasi kung minsan ang ugali at pinapakita sa akin ng binata na kahit ako mismo ay hindi ko masabayan. Pinilig ko na lamang ang ulo ko at iniwasan ang umisip ng kung ano-ano. Tinuon ko na lamang ang mata ko sa pinapanood ng mga madaraanan namin. Sinulit ko na rin ang pagkakataon na makalabas at makapasyal ako ng matiwasay na hindi iniisip ang mga mata at mga tauhan ni Franco na nakabantay sa bawat kilos at galaw ko. Una naming pinuntahan ni Manang Irene ang pamilihan ng sariwang karne ng manok at baboy. Bumili na kami doon at sunod naman na pinuntahan namin ang bilihan ng mga prutas. Huwag kang gaanong lumayo sa akin, senyorita, at baka maligaw ka. Paalala ng matanda habang binabaybay namin ang daan. Isang tango na lang ang sinagot ko at bitbit ko naman ang katamtaman lamang na basket na gawa sa abaka. Laman ang mga nauna naming napamili kanina. Sana naman po, senyorita, huwag niyo naman po sanang isipin na tumakas dahil tiyak na malalagot ako kay Senyorito Franco. Paalala na lamang ng matanda na may takot at nababahala sa tinig nito. Hindi na ako sumagot sa matanda at hanggang puntahan na namin ang huling bibilhin namin na nagtitinda ng isda. Humarap sa amin ang isang lalaki na medyo may katandaan at balbas sarado. Kinuha sa akin ni Manang ang hawak kong basket para siya nang hahawak nun. Bibili ako ng 4 na kilo ng tilapia at ilan pa sa mga nakalista dito. Inabot ni Manang ang listahan ng papel at malugod naman na tinanggap at tinignan ng lalaki kung ano pa ang mga nakasulat doon. Kagaya ng dati ulit, Rigor, ipahatid mo na lang sa mansyon yan ang mga order ko. Pinapanood ko silang abala sa pag-uusap ng ilang mga order ng mga isda at sinakto ko naman talaga na abala sila at hindi ko maagaw ang kanilang atensyon. Kumilos na ako at dahan-dahan kong inatras ang paa ko paalis na hindi nila namamalayan. Plano kong tumakas muli dahil yun ang kanina ko pa pinaplano. Lumilingon-lingon ako sa kaliwat kanan ko. Sinisiguro na walang ibang taong makakahalata ng pag-alis ko. Atras lang ako ng atras
Nang masiguro kong tuluyan na nga akong nakalayo, inipon ko na ang natitirang lakas sa puso ko at kumaripas na ako ng takbo. Nakipagsiksikan ako sa mga tao na nakakasalubong ko. Wala na akong lingon-lingon pa at binilisan ko palalo ang pagtakbo ko na hindi na nila ako mahahabol at maaabutan pa ni Manang Irene. Pasensya na po, Manang, pero kailangan kong gawin to. Gusto ko lang makita at makasama ang itay ko. Buo na ang determinasyon kong makaalis para puntahan lamang si itay sa karatig baryo ng San Miguel. Halos takbuhin ko ng pamalingkehan. Marami din akong taong nakabunggo sa aking pagtakbo. Ang ilan pa nga sa kanila ay nagalit, pero hindi ko na lamang tinutuunan ng pansin iyon. Dahil gusto kong makatakas. Takbo lang ako ng takbo at hindi ko na pinansin ang pawis sa aking noo. Hanggang tuluyan ko nang narating ang aming lugar, ang baryo ng San Vicente. Naimasmasan ako at kay gaan ang aking puso na matanaw ko na ang aming maliit na bahay. Maraming nakatanim doon ng mga makukulay na mga bulaklak at mayroon lamang na bakod na gawa sa kahoy. Hindi na ako nagsayang pa ng pagkakataon at pumasok na ako sa maliit namin na bakuran at kinatok ang pintuan. Itay, nandito na po ko. Pagtawag ko sa pangalan ni Itay na pinipihit subalit nakasarado iyon. Itay, nakauwi na ho ko. Si Cindy ho ito kaya buksan niyo na po ang pintuan. Ninakasan ko na ang pagkatok ng pintuan. Subalit wala pa rin akong nakuhang sagot na magpabigat palalo sa puso ko. Paulit-ulit kong tinatawag ang kanyang pangalan hanggang sa kusa na akong nanlambot at takot sa aking puso na hindi ko mapaliwanag. Eneng! Ang boses ng matandang babae sa likuran ko ang nagpatigil sa akin. Naiiyak na akong hinarap ito na nakatayo sa labas ng aming bakuran at nakita ko si Tia Linda, ang matandang malapit sa akin at kapitbahay namin. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya para makuha ang kasagutan na gumugulo sa aking isipan. Tia Linda, ang itay ho, nasaan siya? Takot kong tinig na nagpabigat sa aking puso sa pagiging tahimik nito. Ano kasi Cindy? Wika nito na nag-aalangan pang magsalita at nabasa ko kaagad na may gusto siyang sabihin sa akin. Mahigit 3 buwan na kasing walang tao dyan sa inyo at hindi na umuwi ang itay mo simula nung umalis ka. Ang salita nito ang nagpagimbal sa akin. Oo. Napiyok na lamang ako na wika at tuluyan nang nanghina ang tuhod ko sa kagimbal-gimbal na balita na aking narinig. Ano? Saan po siya pumunta, Tia Linda? Bakit siya umalis? Saan siya pumunta? Bakit hindi niya malang pinaalam sa akin lahat ng to? Bakit? Maraming katanungan na sumagi sa isipan ko. Pero ang isang alam ko na lamang, ang matinding takot ang yumakap sa puso ko. Natuluyan na niya akong iniwan. Hindi ko alam, Cindy, kung saan siya pumunta. Anito, wala ring pasabi ang iyong itay. At pansin ko bago siya umalis, marami siyang bitbit na mga gamit. Pumatak na lamang ang pinipigilan kong luha sa mata. At wala na akong imik na hinakbang na lamang ang paa ko para lisanin ang lugar na iyon. Wala na akong dahilan pa para manatili doon, kung hindi ko naman makakasama ang aking ama. Tahimik ko na lamang binabaybay ang daan, at ang isipan ko naman ay lumilipad na sa pag-iisip at pag-aalala kung saan ko hahanapin ang itay ko. Hindi ko na dinama ang pananakit ng aking paa sa ilang minuto ko ng paglalakad sa walang katapusan na daan na ito. Hindi ko na alam kung saan ako idadala ng aking mga paa. Basta ang alam ko lang ay ang makalayo. Gulong-gulo na ang isipan ko at wala pa ring humpay ang pagpatak ng luha sa mata ko sa labis na takot at pag-aalala kay Itay. Itay, asaan ka na po? Basag ang tinig kong labas punas ng luha sa aking pisngi. Hindi ko na pinansin ang pamumugto ng aking mata sa walang humpay na kakaiyak. Bakit niyo po ako iniwan? Bakit hindi niyo man lang sinabi na aalis na pala kayo? Saan ko na kayo hahanapin ngayon? Wala akong pakialam kung maging kaawa-awa man ako sa paningin ng iba. Basta ang gusto ko na lang ilabas lahat ng sakit dito sa puso ko. Napatigil na lamang ako sa paglalakad na mabunggo ko ang isang matipunong likod ng kung sino. Sorry, hindi ko sinasadya. Nakayuko ko na lamang na wika. Nahihiya akong ipakita na umiiyak ako. Humarap sa akin ang isang matipuno at matangkad na lalaki.
Simple lamang ang porma nitong suot ang maong na pantalon at pantaas na kasuotan ang binek na puting damit. Matipuno ang katawan at makisig ito. Kayumanggi ang kutis ng lalaki na kinatingala ko para tignan kung sino ito. Hindi lamang naglalayo ang edad nilang dalawa ni Franco. Base pa lamang sa paraan ng tindig at tangkad nito, ay hindi ko maitatanggi na may hitsura nga ito. Pasensya na talaga. Nagyuko ako sa harapan niya para humingi ng dispensa at wala pa rin itong imik na sinusuri ako ng palihim. Okay lang yun. Malagong na boses pa lamang nito ay kay lakas na ng dating. Sandali, taga rito ka ba sa San Vicente? Ngayon pa lang kasi kita nakita. Nito na hinuhuli naman ito ang aking tingin. Nahalatang iniiwas ko sa kanya. Oo. Mahinang sagot ko na lamang at sabay punas ng bakas ng luha sa mata ko. Ayokong ipakita na umiiyak ako. Sige, mauna na ako sa'yo. Hindi ko na natapos pa ang anumang sasabihin ko. Nang magpabalik na lamang ng takot sa aking puso, nang marinig na lamang ang malalakas na pagsigaw. Nakita ko na siya! Hulihin niyo! Sigaw na nakakatakot na boses sa aking likuran. Mabilis ko namang nilingon para hanapin kung saan nagmumula ang tinig. At namutla ako nang makita ko ang tatlong mga lalaki na nakaitim. Napatakbo papalapit sa kinaroroonan ko. Tuluyan ang nanghina ang katawan ko na makilala kung sino yon. Walang iba kundi ang mga katiwalang tauhan ni Franco. Alagagat hindi ako mapakali na may takot naman sa puso ko na alam ko kukunin naman nila ako. Maluha-luha ang mata kong tumitig sa estrangherong lalaki na nakabunggo ko kanina. Walang pag-aalinlangan na hinawakan nito ang braso ko at may pagmamakaawa na tumitig dito. Nagmamakaawa ako sa iyo, tulungan mo ko. Pakiusap ko at nabigla ito sa paghawak ko sa kanya. Ilayo mo ko sa kanila dahil ikukulong nila ako, tulungan mo ko. Huwag mo kong hayaan na ibigay sa kanila dahil sinasaktan nila ako. Ayoko nang bumalik sa lugar na yun. Pakiusap ko pa sa lalaki. Walang imik na lamang ang estrangherong lalaki at hindi alam ang gagawin, siguro'y dahil sa labis na pagkagulat. Sa bawat segundong lumipas ay may takot sa aking puso, lalo na at palapit na sila sa akin. Miss, hindi kita maintindihan. Naguguluhan na wika nito. May problema ba? Sinong magkukulong sa'yo? Sila. Nagimba ng puso ko na may bigla na lamang humawak sa braso ko. Nakaagad ko namang kinalingon para tignan. Dumaplis ang malamig na pawis sa noo ko at tuluyan na ako manlalambot na makita ang nakakatakot nitong muka. Franco? Yun na lamang ang aking naibigkas at kasabay ang pagbagsak ng luha sa mga mata ko. Umaapaw ang matinding takot sa buong katawan kong tumitig sa galit at napakadilim na mustra ng mukha nito. Walang salita lamang si Franco subalit makikita mo naman ang panilisik na mga mata nitong nakahawak sa braso ko. Halika na sabi, sumama ka na sa akin. Seryoso na saad ng binata. Napakabigat na ng aking puso at natatakot ako sa posibleng kahahantungan ko pagkatapos nito. Ayokong sumama sa'yo. Hindi ko na lamang natapos pa ang anumang sasabihin ko nang may humawak na lamang sa kabila kong braso na kinalingon ko naman at hawak na pala ng estrangherong lalaki iyon. Sandali lang. Malamig na wika at simpleng pagtitig na pinukulan kay Franco. Huwag mong pilitin kung ayaw sumama sa'yo ng babae. Kalmado lamang na wika nito na kinaigting naman ang panga ni Franco na hindi nagustuhan kung ano man ang naririnig mula sa lalaki. Respetuhin mo na lang kung ayaw niya sa iyong sumama, kung meron ka nun sa kanya. May kahulugan at laman na tinig nito. At sa isang iglap, nabahira ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isang nakakatakot na ngisi na lamang ang pinakawala ni Franco at nilapit niya pa ang sarili sa lalaki. Sa paraan na iyon, nagkakasukatan na sila ng tingin at alam ko sa sarili kong kailangan ko na silang mailayo sa isa't isa. Natatakot ako sa posibilidad na gawin ni Franco sa lalaki at ayaw ko rin siyang madamay dito. Pasalin-salin na lamang ang titig ko sa kanilang dalawa na sa bawat segundong lumipas, lalong nararagdagan ang init sa tensyon na anumang oras ay magsusuntukan na sila sa harapan ko. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Puno ng dilim na wika ni Franco sa lalaki na imbis na masindak
Buong tapang siyang nakipagpalitan ng matalim na titig dito. Gumalaw ang mata ni Franco at dumoble ang galit sa mata, pero hindi pa rin bumibitaw sa akin ang estrangherong lalaki. Bitawan mo na siya. Kung hindi, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Napasinghap na lamang ako na dumiin ng kaunti ang pagkakahawak ni Franco sa braso ko. Nandoon ang pagpipigil at kontrol ng kanyang galit na nadarama. Talaga lang? Mapaglarong sagot ng estranghero. Bibitiwan ko siya kapag nagawa mo rin siyang bitiwan. Sa lagay mo ngayon, mukhang wala kang planong gawin yon. Pagpipikon palalo ng lalaki na kinaigting ng panga ni Franco sa pangiinsulto nito sa kanya. Hindi ko na nakayanan pa ang palitan ng sagutan ng dalawa, kaya't napatingin na lamang ako sa estrangherong lalaki. Bitawan mo na ako, pakiusap. Mahinang bulong ko na lamang sa basag na tinig at napalingon naman sa akin ng estranghero. Halatang gulat na gulat sa naging pakiusap ko. Sasama na ako sa kanya. Pakiusap, bitawan mo na ako. Mahinang wika ko na lamang na ginagawa ko ito hindi lamang sa ang hina-hina ko, kundi nilalayo ko lamang ang lalaki sa kapahamakan. Alam ko ang kayang gawin ni Franco at alam kong pati rin siya ay madadamay at mapapahamak. Kaya't kahit labag man sa akin, ay matiwasay na lamang akong sasama kay Franco kung ito lang mas makakabuti para sa aming lahat. Pero miss, magsasalita pa sana siya pero inunahan ko na. Sige na, bitiwan mo na ako. Hirap kong tinig. Okay lang ako. Maraming salamat, mister. Bahagyang ngiti ko sa estranghero. Sabay sulyap kay Franco na halatang galit ng sandaling iyon. Nanilisik naman na napatingin pa ang lalaki kay Franco na tila ba magkakilala silang dalawa. Sino nga ba ang estrangherong lalaking nakilala ni Cindy? Abangan po sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.